Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Mamaya magkulab tayo, dami nung comments nyo. Oo. Babasahin ko yun. Kulab tayo. Bigay ko tayo reaction dito kay Atty. Enzo. Tungkol dito kay Digong. Sabi nung ano niya, Digong, bumelta na, hinamon si Romualdez. Lagay ito si Digong, oo. Pakinggan natin si Atty. Enzo. Magandang pag-uusapan. Lumalalim talaga ang away nitong Unitives, mga kabunyog, pati si Digong. Pati si Digong nakisawsaw na. Mga kabunyog. Maganda tong pag-uusapan natin. Nakakatawa yung tawa ni Atty. Enzo. Ngayon, may bumwelta si Digong sa kampo ni Romualdez. Mga maaanghang na salita ang binitiwan ni Digong kay Romualdez dito sa ipapanood ko sa inyo mamaya. Huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Tayo, hindi naman tayo, basta tayo, pag pinag-usapan natin ng isang issue, mayroon tayong resibo. Sigurado tayo dyan. Tsaka hindi naman tayo nang iintriga. Talagang lumalalim ang away ng mga to eh. Lalo na nung kahapon kasi, inanunsyo na nila na talagang ziniro yung confidential funds ni Sara. Kaya ngayon, sabi ni Digong, ikaw Martin Romualdez, maghamunan tayo, i-liquidate natin yung pondo mo. Ang laki ng pondo mo eh. I-liquidate natin yan para makita natin kung saan napunta. Yan. Labo-labo na, tama kakapunyog tots gihap. Sumasabay sa away ng Israel at Palestino, sabi ni Kabunyog Lids Morgado Pabito. Napakaaga ng posisyon na nila para sa 2028. Kasi talagang alam ni Duterte na talagang pinipilayan na si Sara Duterte. Ang problema naman kasi kay Sara Duterte, nasanay na whatever Sara wants, Sara gets. Naging masyado naman kasing naging garapal si Sara. Akala niya lahat ng gusto niya magagawa niya. Ang problema, nakakuha siya ng katapat kay Romualdez. Si Romualdez naman, hindi naman pinapatulan si Sara sa pagiging pikon, pero gumaganti si Romualdez sa ibang paraan. Tulad nito, sabi nga ni Roque, akala ko ba tapos na yung away mo, Speaker Romualdez at saka ni Sara? Akala ko na ayos na kayo. Bakit ginagawa nyo ito ngayon kay Sara? So ang tingin nila ng kampo ni Duterte ay tinatraidor ni Romualdez si Sara. Kaya ngayon, dati napapanood natin sila Panelo lang, sila Roque, sila Eric Celes, yung mga DDS vloggers pinagtatanggol si Sara. Ngayon si Digong na mismo, mga kabunyo. Mabigat naman kasi sinabi ni Sara na pwede kaming mabuhay ng walang confidential fund. Kaya binibigay na namin ng desisyon na yan sa Kongreso kung bibigyan kami. Kaya yun ang mabigat doon eh. Baka siguro, attorney, kung hindi nagsalita ng ganun si Sara, baka hindi siya ginanyan. Paano kung may mangyari nga na magrereklamo kayo, malaki confidential fund ni Sara. Sabi ko, maski hindi naman ako bigyan, maski wala yan, pwede naman kami magtrabaho, binigyan kami. Binigay naman yung gusto namin, O di anong kasalanan ko dyan? Ganun na mangyayari dyan, kaya naiipit din si Romualdez, di ba? Tuloy natin. Walang wais tong si Sara Carpio, Tuloy. Totoo po yan, Kabunyog Oni Bayuna. Actually, wala naman tayong kinakampihan sa mga yan. Mga swapang ang mga yan sa pundo ng Pilipinas. Akala naman nila pera nila yan. Mga mukhang pera, tama ka, Kabunyog kakatapado. Pero panoorin niyo itong mga sinabi ni Digong. Sige. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito.
Yung bigat dito eh. No? What is the most rotten? Eh, siya ang most rotten, di ba? Siya ang nag-rotten sa Pilipinas halos eh. Di ba mga boss? Masasabi nyo dito? Okay lang magsalita siya ng ganito kung maayos naman siya eh, di ba? Oh, di ba? Ewan ko kung ano meron talaga to. Hindi nagagalaw ni His Excellency. Oh. Pinsan niya na yung tinitira. Oh. You will find out its concrete. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Ano nga si Inday? Si Inday. Ayan yan. Pinagtatanggol kasi ni Duterte siyempre si Inday Sara. Siyempre. Pero dito, anong sinabi ni Duterte? Ang pinakakurap daw na departamento ng gobyerno ay nasangay ng gobyerno ay ang Kongreso. Oh, yan daw si Romualdez. Marami raw pondo yan. Ang problema, bakit ngayon mo lang yan sinasabi, Duterte? Ay nung panahong ikaw ang presidente, di alam mo pa lang yan ang pinakakurap. Ang galing talaga ni Atty. Enzo eh, no? Bakit hindi mo kinontrol yung korupsyon ng Kamara, ng Kongreso noon? Ay kasi nanginabang ka rin. Oh, yan ang totoo dyan. Yun ang totoo talaga. Pakinggan pa natin yung mga pinagsasabi niya tungkol kay Romualdez. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, say but this Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because his Speaker is poised to be or to run for President. Well and good. Gusto ko ikaw ang ma-presidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan. O yan. Yan ang dapat, COA. Mag-audit kasi COA, auditin ninyo sila. Oh. Ano bang ginagawa ng COA? Yung Parmali, lahat ng kung ano-anong mga... Pati ito, hindi nyo i-audit to. Pati mag-ama na to. Ewan ko. Kasi COA, si ano rin yata naglagay dyan eh. Ito, si Digong din na naglagay ng nandiyan dyan sa COA ngayon. Ang hamon ni Duterte. Maganda to. Sabi, maganda to, Mandarambong versus Mandarambong, Kabunyog Carlos Gonzales. Buwaya versus Buwaya. Alam nyo, parang sinasabi ni attorney na tayo, kawawa naman si Juan de la Cruz. Di ba mga boss? Para tayong pinamumunuan ng mga mandarambong at mga buhaya. Yun eh. Tuloy natin. Itong mga mandarambong na to, nag-aaway-aaway sila. Akala naman nila, ang pinag-aawayan nila, pera nila. Pera natin yan eh. Yun nga yung malungkot dyan. Yun ang malungkot talaga, attorney. Hindi gumagalaw yung may-ari ng pere. O kaya pinagsosopangan na nila yung mga perang hindi naman kanila. Di ba, attorney? Ang totoo, nadidihado yung isang kampo. Ganyan talaga ang mga magnanakaw. Galit ang magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. Kasi kung nabawasan yung mananakaw ng isang kampo, tulad niyan, malaking nabawas kay Sara. Yung confidential funds ng Office of the Vice President na 500 million, tinapyas. Yung 150 million na confidential funds ng DepEd, inalis. O ilan lahat yon? 650 million yon pesos. Tapos ngayon, kila Romualdez hindi binawasan. Kay Marcos Jr., Office of the President, hindi binawasan. Kaya ngayon... Paano nga kasi, attorney, nagsalita siya na pwede naman kami mabuhay maski wala yan. Ginawa ni Romualdez. Totoo naman, di naman dapat silang nagkakaroon nga niyang confidential pa na yan eh. Dahil wala naman silang tinuturo kundi kaya para surveillance kami sa MPA. Di ba? Lahat ng kampo ni Duterte
sila Roque, sila Panilo, sila Celes, mga vloggers na mga makasara, galit na galit sila ngayon kay Romualdez. Pati si Duterte, ito na, nagsasalita na. Sabi ni Duterte, mga kabunyog, hinahamon kita, Martin Romualdez, i-liquidate natin, i-audit natin ang perang hawak mo. Okay, sige, panoorin ulit natin. Candidate. Pero turuyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all... Talagang kung magsalita siya, kala mo siya presidente pa rin, no? I will ask the people. Kala mo, ewan ko. Alam niyo kung puro salita lang dito, wala, hindi matitibag itong mga to. Dapat talaga sa karsada na po ang labanan dito, sa totoo lang. Demand that we open the liquidation. Lahat para Sabi naman ni Kibuloy, Sa ano to eh, sasalita siya sa masa eh. Gikan ng masa. Sa ang tagapanood niya si Kibulog. Kaya po. Malaman rin namin kung paano ninyo winaldas pera namin. Sabi ni Kibuloy. Paano niyo winaldas ang pera namin? Nakala mo naman. Ay, nako. Oy, bawal high blood Ako meron na akong tubig. Sige, tuloy mo, Digong. Pera namin hindi lang sa inyo. Just because you are the keeper of the... kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Philippines. COA. Gawin nyo na raw yung trabaho nyo, sabi niya. Sila unang dapat malikidate, di ba? Sa mga perang confidential pa nila. Diyos ko. Nung siya presidente, marami kayong dapat i-imbestigahan dito eh. Lalo-lalo ng Parmali. Di ba, COA? Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Ayan, maganda yan. Umatayo balahibo ko, attorney, maganda ka na maganda. Tuloy natin, tuloy. Utusan mo na, Digong, yung mga senador at mga kongresista mo. Ipa-audit nyo na yung pera na sinasabi mo na maganda yan. Yun ang gustong malaman ng taong bayan eh. Oo naman. Pero, ilabas na rin ni Sara kung paano niya ginastos yung 125 million in 11 days. Yun. Yun. Ang mamamayan, wag mo kaming gamitin. Ito kasing si Duterte, ginagamit pa tayo. Sabi niya, kung hindi daw i-audit ng COA, yung mga tao daw ang kikilos para hilingin na i-audit, ilabas yung liquidation ni Martin Romualdez ng pondo ng Kamara. Tayo, ang mamamayan, tayo, talaga namang gusto nating malaman yan. Pero hindi lang si Martin Romualdez, pati si Sara, sabihan mo Duterte. Yung anak mo muna, sabihan mo. Pati si Digong Kami, interesado kami sa lahat yan. Wala namang kaming kinakampihan yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Dapat, attorney, tanongin si Digong bakit umabot ng ganun kalaki na utang ng panahon niya. Yun, dapat COA mag-imbestigat COA kaso ang COA Maganda yan. Maglabasan kayo ng baho nyo. Tama yung sinabi mo, Duterte. I-audit. Ipakita yung liquidation ni Romualdez. Saan napupunta ang pera ng ni Juan de la Cruz. Pero ngayon, gusto rin namin makita, ganun din kay Sara. Dapat lang. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Maganda yan eh. Ilabas nyo lahat.
Sige. Utusan mo, marami kang kongresistang tagasunod pa dyan eh. Yung mga senador mo, sila Bato, si Bongo. Ipaano nyo? Utusan mo yung mga tauhan mo sa Kongreso na ilabas yung pinagkagastusan ni Romualdez. Totoo naman yung sinasabi mo. Totoo yan. Kahit yung sinabi ni Roque, ang laki-laki ng confidential funds or extraordinary funds ng Kamara. Okay, tama yon. Gusto naming malaman. Pero gusto rin naming makita pati yung kay Sara. Ang problema sa'yo, gusto mo lang i-audit yung kay Romualdez eh. Yung kay Sara ayaw mong ilabas. Maganda yan. Kaming taong bayan ang maghuhusga. Kaming taong bayan, huwag kang magkakampi kunwari sa taong bayan. Sinasabi kasi ni Duterte, pag hindi raw inaudit ng COA si Romualdez, papakilusan mo daw. Papakilusin niya daw. O sige, sabihan mo yung mga tagasunod mo sa Kamara, na ilabas yung audit, yung liquidation ng panggastos ng... Papakilusin niya daw si Juan de la Cruz, mga farmers, lahat. Kumilos na kayo, pinapakilos na kayo ni Digong. Hanapin ninyo yung pera sa kanya. Kamara. Pero sasabihan din ni Martin Romualdez, yung mga tao niya naman sa Kamara, ilabas naman ni Sara yung liquidation ng 125 million. Saan napunta yung 125 million na confidential funds in 11 days? Yun ang maganda. At isama na rin yung liquidation din, bakit 2.6 billion pesos ang confidential funds ni Sara sa Davao City? Magkalabasan na, lahat nyo na ilabas para kaming mamamayan makita namin. Kasi kami siguro... Saka yung Parmali, paano nangyari sa Parmali? Billion yun, attorney. 625,000 ang kapital ng Parmali, ang deal niya sa gobyerno. Kulang-kulang 12 billion. Yun dapat na inaano ng COA eh. Iniimbestigahan na kasi sa Senado nun yun eh. Nung nawala si Digong, ayaw naman magsipirma yung mga senador dahil kasama raw si Digong. Kaya po, tuloy. Sigurado namin eh, lahat naman kayo magnanakaw eh. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Lahat naman yan magnanakaw eh. Kaya maganda nang makita natin. Alam nyo mga kabunyog, God works in mysterious ways. Tama. Kung itong mga mandarambong na ito na Marcos Arroyo Duterte, nagkakaisa yan ngayon, kung nagkakaisa yan, hindi lalabas itong mga baho na to eh. Kaya lang, maganda rin to, nag-aaway-away sila, kaya naglalabasan sila ng kanya-kanyang baho. Tayong mamamayan ngayon, dapat mamulat na tayo. Pag linabas ni Duterte ang baho ni Romualdez, at linabas ni Romualdez ang baho ni Sara, anong magiging realization nating mamamayan? Wala tayong dapat suportahan sa kanila. Lahat sila mandarambong. Lahat sila magnarakaw. Kaya nga dapat sa susunod, pumili na tayo ng tama. Pero maganda yan. Maglabasan kayo ng mga Ang problema, attorney, paano tayo pipili ng tama? Kung hindi naman tama yung magbilang yung smart magic, di ba? Pero dito, sa topic ni attorney, magbigay tayo komento. Dito mo nyo makikita mga boss, kung gaano konsentidor si Digong, di ba? Gaya sabi niya, tinawagan ko, nag-uusap kami ni Bantag. Tumawag sa akin si Bantag. Tinanong ko siya kung gusto niya na sumuko. Sabi niya, ayaw niya. Ano magawa ko? Sabi niya yan. Mano man lang sabihin niya na bilang nirerespeto nga raw siya ni Bantag, di ba? Bantag, kung wala kang kasalanan, linisin mo yung pangalan mo. Dapat ganun ang salita niya, di ba? Wala ngayon, ito na naman to. Kumo napupuna yung pagkagasto, kung paano inuubos ng anak niya yung pera ng bayan eh. Nagtuturo rin siya ng mga Ganon, di ba? Yun ang logic niya eh. Bakit yung anak ko lang, magnanakaw din niya si ganito? Aminado siya eh, di ba? At saka pila yung mga boss, ang lakas ng loob niya maghamon ng mag-imbestigahan. Hindi maganda, di ba? Sige nga. Yun nga, kaso nga, sa kanya ako siya dyan eh. Tuloy natin. Mga baho nyo. Maglabasan kayo ng mga baho nyo. Magandang makita natin yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Tayo dito, wala tayong problema. Ang bunyog,
Ang PNTJR, tayo, sa tama lang tayo, sa totoo lang tayo, wala naman tayong amo. Oh, dito kasing si Duterte, nasasaktan ito sa ginagawa sa kanyang anak. Oh, at alam nila na ang may kagagawan niyan si Romualdez. Kaya galit si Digong kay Romualdez, hinahamon si Romualdez. Maganda yan. At si Romualdez naman, tahimik lang. Tapos ilalabas ngayon nila Martin Romualdez yung elite. O tiyan, kung okay lang kay Martin Romualdez, kay Speaker, lalabanan ko to, ha, di ba? O, maglabasan daw, di sige. O, ano ba? 7 days na pinagkagastusan ng 125 million. Talagang matindi to. Maganda to. Abangan natin ang susunod na kabanata. Mga kabunyog, mga kababayan. So mabuhay po tayo, mga kabunyog. Basta po tayo. Lagi po tayong nasa panig ng katotohanan. Itaguyod po natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Mabuhay, Atty. Enzo. Tanong dito, mga boss, hanggang kailan makakapagtiis si His Excellency dito sa mga Duterte? Ba? Si Romualdez na, si Martin Romualdez na, pinsang buo niya na yan. Yan yung kinakanana na. Kinakanana nito. Wala namang kasalanan. Pero como natanggalan ng yung si Sara, hindi naman talaga dapat na meron siyang confidential fund. DepEd. Samantala si BP Leni, ni ko wala di ba? Ngayon tutulungan nila si Martin Romualdez. Samantala simple lang gagawin ni Digong. Ni His Excellency. Papasukin mo ICC, tapos na yung problema mo. Yun lang yun. Di ba? Simple, mga boss. Ewan, kung hanggang saan siya papayag ng ginaganyan siya. Di ba? Ginaganyan itong pag-ama nato yung kanyang administrasyon. Mantalang administrasyon niya, hindi naman sila pinakialaman ni Bongbong, di ba? Ewan. Yun lang yan, mga boss. Kulab na po tayo. Dami to Hanggang payag ka na ginagawa kang itong mag-ama na to, weak leader ang labas mo, di ba? Gobyerno mo ikaw ang presidente, hindi mo alam paano paano proteksyonan yan, kagayan. Mga tauhan na ni His Excellency, sila Martin Romualdez, hindi basta-basta, pero yan, hinahamon, di ba? Magkulam na ho tayo. Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi na ka. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Hindi tanga si Bantag na para dun sa bahay niya, siya pumirmi o magtago. Kaya nga tago para di kita. Ito yung comment nyo sa aking gabi, ha. Raul Villanada ulit, NBI, ganyan na nga lang ba talaga laro? NBI, ganyan na nga lang ba talaga laro nyo? Ganyan na talaga. Ewan ko, tayo, hindi man tayo niniwala ng mga pagsasabi niya mga yan Kasi nga, paulit-ulit, kung talagang gustong hinuli ni Boying Rimulya yan, hindi na yan nakapagtago dahil yun nga, diba, popostihan na yan ng mga NBI o 24-hour surveillance nyo na yan, malapit na bumaba ang warrant of arrest niyan. Alam naman ni Boying na mabagsak yung warrant of arrest, diba? Ewan ko. Siyungan na lang naniniwala dito sa Sarsuela na to Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Pilinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, mga boss. Tumawag si Friend Amy kanina, haba ng usapan namin. Totoo. Saya. Salamat sa tawag, friend, Sabi ni Friend Amy, puro palabas lang ho. Yan, Karoke. Nasa pangangalaga ng halimaw si Berdugo, kaya hindi nila magalaw. Subukan lang galawin ni Boying si Berdugo. Siguradong babatukan siya ng halimaw ng Davao. Raul Villanada ulit. Ano ngayon, NBI? Tatawa-tawa si Bantag ngayon. Totoo, Ay nako, wala. Sumagot si Rinaldo Gonzales.
Ganyan talaga ang NBI, Naturingan Bureau of Investigation. Ewan na. Ay, may bingsan ulit ito. Noong wala pang warrant of arrest ang Verdugo, kung todo putak ng putak. Noong lumabas na ang warrant of arrest ay tumakbo na sa tatay niyang halimaw. Saan pa siya tatakbo? Siyempre sa tatay. Ikaw naman, pre. Dolby Llanada ulit ito. Liwanag na lang ang hangad natin sa kaso ni Ka-Percy. Malabo pa sa malabo pa sa dilang malabo yan, friend Raul, sa itsura ng takbo. Friend Aimee ulit pakitang tao lang ho kuno yung paglusob nila sa kay Verdugo, pero sa totoo lang nandoon lang siya sa underground niya. Meron bang underground, friend? Hindi, wala na yan dyan. Is in good hand. Baka may ano pa yan eh. Ano to? Night duty. Moody Muma, shout out. Hi sir, good evening po. Bakit nandyan kayo nag-raid sa bakit yan kayo nag-raid sa bahay ni Bantag? NBI sa King of God kayo mag-raid. Tinatago yan ng taga Davao dahil may kinalaman ang taga Davao sa pagpatay kay Ka-Percy Lapid. Natutulog ang ustisya kay Percy Lapid. Mahimbing ang pagtulog ng DOJ at marahil palagi yan palalahanan ng amo ng DOJ. Gusto na talagang kalimutan ang tungkol sa pagpatay kay Ka-Percy Lapid. Yan ang giyera sa ibang bansa, gagamitin ng mga nag-iimbestiga kuno sa pagpatay kay Ka-Percy. Salamat po, Sir Rock. Ingat po. Ingat, Moody Muma. Rolando Cruz, palabas lang yan para sabihin na may ginagawa sila kuno at nagtatawa lang si Bantag. Totoo yan. Yan na nga yan eh. Michelle Edwin sumagot malamang talagang malamang. Friend Aimee ulit yung pag-aaway ko ni Verdugo at Boying ay idea ng halimaw ng Davao. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karoke. May kahinaan ng hustisya sa ating bayan. Yan ang kagagawan din nating mga Pilipino. Ang pagpili o pagboto ng nararapat sa pwesto sa gobyerno. Ang paalala ng Ka-Percy na tignan at alamin ang track record ng bawat iluluklok sa gobyerno. Sa panig at pamilya kaanak ng Ka-Percy, maswerte kayo sapagkat nagkaroon kayo ng ama at haligi ng tahanan na may paninindigan at may pagmamahal sa bayan at pamilya. Talagang masakit sa dibdib na tanggapin ang pagkamatay ng inyong ama sa kamay ng tao, ang pagkamatay o pagpaslang sa kanya. Masakit din sa akin ang kanyang pagkawala dahil ako ay masugid na taga-subaybay ni Lapid Fire ni Ka-Percy. Ipasa Diyos na lang natin ang hustisya ng kay Ka-Percy. Total, ito naman kaso na para sa akin, swerte na rin kayong kapamilya ng Ka-Percy at kayo ay nasa maayos at maunlad na lugar. Diyan ay panibagong buhay na pwedeng umunlad ang inyong buhay at may katahimikan. Pangarap din ng inyong ama na kayo ay mapaayos ang inyong buhay. Pangit nga lang ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa palagay ko, ay masaya na rin ang inyong ama na si Ka-Percy sa kamay at kanduan ng mahal na Panginoon Diyos. Dasal, patnubayan po tayong lahat ng mahal na Panginoong Diyos. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Ferdinand. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Yung nag-tip sa NBI ay baka ngungo. Ang sabi,
siguro, bantay. Yung aso, pagdating ng NBI, bantag, gamit na naman ang confidential fund. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, baka nasa abroad na yan. Kasi kung nasa Pinas yan, alam yan ng nayayariin din siya para hindi nakumanta. Hindi. Nasa gandang kamay yan, ha? Ramon, ha? In good hands with Metrobank, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out, ha? Tia Deli. Ines Christiansen. July 7, Alcantara, shout out sa inyo, ha? Sabi ni Impong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po ng may saya at ngiti sa ating pong lahat sa mga kalupon ka-warriors, Rocky Warriors. Pero sa Lox, napalitan ng ngiwing ngiti dahil sa topic mo today. Ano? Sikat na naman kami sa Lox. Kami na naman po ang nasa headlines sa kasyungahan. Pero sa Rox, siyempre palagi kaming may palusot dyan, ha? Bakit sa Lox, pati ba mag-joke, ipinagbabawal na rin? Di ba puro pans lang naman po ang mainit na topic ngayon? Bakit pati po kami nadadamay, ha? Problema naman po namin yun, Selox. Kung lagi man po kaming sablay. Kaya nga di po ba hari kami na syunga-syungang sablay. Anak ng galising aso talaga, Selox. Kailan pa kaya mag-e-exit yan? Masyado na pong markadong-markado ang mga taga Cavite nang dahil sa pagkapulpul. Taga Cavite ka kasi. Kaya Diyos ko po, Lord. Kung ako sa kanya, Selox, lipad muna ako Israel. Doon ako magplapalamig ng ulo. Doon bagay ipadala, Selox, ang mga hari natin at mga ubod ng aangas at matatapang sa bagay, Selox. Pag sumiklab po ang China sa atin, bakit meron na naman po tayong mga paputok na sinturon ni Judas at yung mga gawang Bulacan po, may mga Bin Laden pa nga. Ano pa naman ang mga pasabog nila, ha? Terox, masyadong iniismol ng China ang Pinas. Ano kala nila sa atin? Mga pipitsugin, tawa. Ay nako, Selox. Makalayas na nga po muna. Pinag-iinit ng magiting na kabitin yung pulpul ang punong tenga ko, Selox. Papalamig muna po ako sa Baguio. Baka magkita kami ni Bantag doon sa kanyang hideout. No kala nyo kay Bantag, ha? Hoy, mga ungas, bakit di yan si Boying ang hulihin ninyo at itali nyo sa langgaman hanggang mamaga ang lubot na betlog? Visit. Good night po, Serox. Hanggang sa muli po, sa inyo pong lahat ay umaasungot pero tunay nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Ingat palagi, Serox. God bless po. God bless, Tia Deli. Ito. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, si Senyor Uwak at BP niya, hindi magtatagal, deadball din yan para hindi kumanta. Halata naman na may nagsusustento sa kanila. Pansinin nyo ang buhok ng mga babae kagaya ng kay Kim. Yun ang order nung lahat ng lalaki na mambokal, ha? Johnny Bigood, shout out, ha? Gandang gabi, Karoke. Halatang palabas na naman ito ni Rimulya at mga NBI para masabi lang na may ginagawa sila at hindi pinababayaan ang kaso ni Ka-Percy. Siyempre yan. Tama sabi ni Ka-Enzo. Bakit pupunta si Bantag doon sa bahay samantalang wanted nga siya? Ginagawa tayong tanga nitong ahensya ng NBI at si Rimulya. Mga gunggong at kurap kayo, ha? Mga gunggong at kurap kayo sa gobyerno. Galit si Johnny Bigood. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Naku, ano na naman yung pakulo nila na hinahanap nila dun daw sa Baguio, yung Bantag na wala naman dun. Tawan-tawa. Patawa sila, akala naman ng mga ito may naniniwala sa kanila.
Akala nila yun. Alam na nga nila, tanga nga mga tao na eh. Wala nang payag na lang yung mga tao eh. Di ba? Mga may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas. Payag sila na tinatanga na lang sila eh. Di ba? Yun ang totoo eh. Ayaw nga pala, madami nga din pala mga tanga ngayon na kahit ano pa ang gawin ng gobyernong ito, bilib na bilib pa din sila. Kahit na puro kapalpakan na nangyayari, tawa ng tawa. Tanga nga eh. Di ba, sir? Sabi nga, walang ospital yan eh. Wala pang gamot, wala pang vaccine. Mas malala pa sa COVID yan, tanganism virus na yan. Okay na. Elizabeth Scarlett. Ibang klase din ng mga kapulisan natin. Pinaghahanap daw si Bantag na wanted. Paano nila ito mahanap? Di naman nila ito hinahanap. Ang gulo nila. Halata naman kunwari lang kasi nga first death anniversary nga naman ni Percy Lapid. Kaya siguro may eksena silang gagawin. Kuno. Totoo. Ang galing talaga na itong mga to. Totoo. Johnny Bigod ulit oh. Nagtataka talaga ako kung bakit tumahimik bigla itong kapatid ni Ka Percy na si Roy Mabasa at buong kamag-anak. Baka kung hindi tinakot, nabayaran na sila. Nakakalungkot lang dahil parang napakadaling pumatay dito sa Pilipinas at hindi sila mapaparusahan. Pag maano ka, pag mabigat ka, tignan mo yung anak ni Boying, tatlong buwan lang, absuelto na, di ba? Basta, Aris, shout out. Sumagot si Aris. Marahil pagod na ang mga mabasa sa paghahabol. Wala rin namang mangyayari. Siguro kung kamag-anak sila ni DOJ tulad ng anak niya. Yun ang sasabi ko lang, di ba? Di ba? Si Aris, Kaya pala nag-raid ang NBI sa bahay ni Bantag dahil ang tip. Magkano kaya ang tip ni Bantag sa NBI? Kung sa restaurant, mahal na ang tip ngayon eh. Pero sabi ni Atty. Enzo, kahit pa paano, may ginagawa ang NBI. Di ba? Sumagot si 3JC po. Baka di lang tip, baka may bakas pa. Elizabeth Iscari ulit Tama kayo, Xerox. Na andito sa heaven ang hell. Tama kayo, Xerox. Andito ang heaven and hell. Hindi. Hell at saka paradise. Ang heaven nandun eh. Kasi nga, dito mo yan mararanasan lahat. Ang gulo sa Israel at Palestinian, isa yan sa sinasabi ko sa inyo na ang dahilan ng pagkagahaman sa kapangyarihan at inggit. Kaawa-awa talaga ang mga inosenteng mamamayan dito dahil sa mga leader na makasarili at pagkagahaman sa lahat ng power. Sana matulungan tayo ng ating Panginoon na magkaroon ng isang himala na matigil ito. Ito lang ang panalangin ko, Xerox. Parehas tayo ng panalangin, Elizabeth. Sana magpababa siya ng isang anghel. Diba? Hindi naman pwedeng pumunta si Kibulog doon at magsisigaw siya na, "Stop! Ako ang appointed son." Hoy, baka pwede mong gawin yung Kibulog Tsaka dyan sa West Philippines pwede ka rin pumunta riyan at sabihin mo kay Xi Jinping na mintu-hinto ka yun, ako appointed son Di mo ba alam na hawak ko ang kaluluwa mo? Ano ba? Christian Chengnak, shout out Yun po ang comment ko sa Taguan Pong. Wow, mali. Wow, mali ni Bantag at Boying Rimulya X. Tyrox, shout out po sa mga ka-warriors, lalo po sa inyo, Tyroque. David Alvin Mendoza, shout out Hello, Karox, at sa mga Rocky Warriors, good evening po sa lahat. Hi, Karox. Sa tingin ko po, muro-muro lang ang paghahanap kay Bantag para lang po may masabi na may ginagawa ang DOJ ni Boying Rimulya alias
Balot. Ito yung balot. Sayang lang ang binabayad ng mga informer nila. Dapat po talaga, noong pa man ay pinostihan na nila si Bantag para alam na ng NBI at DOJ ang kinaroroonan niya. Baka nga po nasa kingdom ni Kibulog yan, si Bantag, kasama si Digong at Pacquiao. Pwede. Hindi nang your guess is as good as mine, Elizabeth Iscari ulit, Si Rox, si Senator Bato, wow, kamping-kampi pala sa Isara na yan tungkol sa confidential fund. Ay, oo nga pala. Sanggang dikit nga pala itong si Bato at itong ang si Duterte. At syempre, ipagtatanggol niya ito. Tumatanaw ito ng utang na loob na kung bakit nandyan siya sa Senado. Di ba, Sir Rox? Walang katapusang utang na loob. Ay, oo, at saka maraming nilagay na estrella si Digong sa kanyang balikat. Dati yata, nung naging presidente si Digong, 2 lang yata estrella niya, 1. O ngayon, 4. Laking insulto sa PM Mayor yan, Sa totoo lang, Ang hirap makakuha ng star. Pagka malakas ka pala kay Digong, sa presidente, bukas, 4-star general ka na. Ay nako buhay. Kalat ni Baya, shout out Good evening, Karoke. Banat lang, Karoke. Sabi niya, be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Plain. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Simple lang si Dorian Dutae. Ang tanongin niyo kung nasaan si Bintog Este Bantag. Totoo. Akira Milo, shout out Ay, nagsasagutan na naman sila ni Kalatni. Kamsat Lloyd Claro, shout out. Sina-shout out ka ni wala na kaming komunikasyon nun Kalatni, meron ba kayong komunikasyon ni Lloyd Christian Cheng ulit Wala. Wala. Magpasko na naman lang po, ngangapa din. Magpapasko na lang naman po, ngangapa din ang nasabing hulihan system ng NBI. Paano mo naman kasi uhulihin ang di naman nagtatago? Actually, yun naman po talaga ang totoong buhay, Tatay Rox. Di naman nagtatago si Bantag. Si Bantag. Kunwari pa ito si Red Tagger during the campaign Boying Rimulya X. Anong may nakapag-report sa yun sa NBI na si Bantag nasa house niya? Ito si Boying talaga kahit kailan, mismo sarili niya pine-fake news. Ganon. Tatay Rox, uulitin ko po ang comment ko nung una. Ano yun sabi ni Boying? Bantag, sumuko ka na, napapalagiran kita. Bantag, hindi ako susuko, marami ako. Ay, abo. Sabi Kalat, ni Bola, anak ng kabayo, binobola lang kayo ni Imbay, mga ungas. Irene Cortel nak, shout out Tay, drama na lang ng drama lang ang pag-raid kay Bantag para malis ang tatlong vlogger na kausap kay Bantag. Ginagawa na lang tayong tanga ni Rimulya. Ang karma darating sa pamilya ni Rimulya at Bantag sa ginagawa nilang paglalaro sa mga Pilipino. Yung problema nga kay Irene kay payag yung Pilipino. Wala tayo dito, nagsasaya na lang tayo. Pero sabi mo, ang talagang dyan, sa EDSA, doon magkikita-kita kung sakasakali. Kung ganito lang, puro, batikos, ganyan, wala yan. Wala talagang mangyayari dyan. Hawak ni
ni Duterte lahat ang ano eh. Ombudsman, DOJ, pati yata Supreme Court, COMELEC, ano, saan ka? Wala nang kawawa si Juan de la Cruz talaga, sa totoo lang mga boss. Pag hindi gumalaw si Juan de la Cruz na maayos-ayos, kubang labas niyan, hap, nakaganon na yan, wala na. Christian Cheng ulit, convincing ang acting wise ni Remulla X and Bantag. Mga hunghang, kahit lokohin mo boying ang bahay kuno ng parikoy mo, di mo talaga siya makikita o mahahanap. Alam mo naman already if saan ang whereabout niya. Nagsesession kayo bye na po muli, Tyrox. Salamat po ng marami, more power po sa show nyo, ingat po. Salamat na, ikaw nga, magpataba ka nga. Bakit payat ka, ha? Jeng Ipa, welcome to the club, Jeng, ha? Brother Elisisio, shout out. Rachel Isguera, shout out, ha? Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Jeng, moro-moro lang yan, paano mahuhuli? Totoo. Akira Milos, sabi niya, magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang, magandang umaga, ha? Sabi ni Akira, ano po ba ang eksaktong kahulugan ng moro-moro at ng sarswela po? Nagtatanong lang po. May sumagot. Si Rinaldo, parang palabas lang, Akira. Kumbaga sa pelikula, gagawa ng script at ipoportray sariling invento para lumabas na parang totoo. Minsan naman totoo kapag talagang kinuha sa talambuhay. Yun tama yun, Akira. Tama yung sinabi ni Rinaldo. Akira Milos, ano pong masasabi nyo kung mahirap pong maisalarawan base po sa inyong salaysay Alberto Laer, shout out, ha? Karaoke, ang nakita ng mga NBI ang tape recorder ni Bantag para malaman na may naghahanap sa kanya. Yun nga eh. Akira Milos ulit, hinalugog po mula sa unang palapag hanggang po sa ika-4 na palapag, ibabaw at ilalim. Wala pong na trace only na trace only si Bantag lang. Ilang oras po kaya nung oras ng pagdating at simula po ng pagpapain pusa ng dapat hanapin? Pangalawa po, yan po ba ay nakaplano na o biglaan lang po? Bago po sila nagpunta ay may kaukulan po bang dokumento? Pasensya na po, hindi ko po mapigilan ang aking pagtawa kasi po habang pinakikinggan ko po, ang dating po ng tono ay napakabilis po na parang bagang si Lastic Man lang ang paggalaw. Totoo, 3J po. Buti ka hindi na-asosya na si Bantay. Swerte niya. Ben Torres, shout out. Drama lang yan ni Remulla. Kunwari, hinahunting si Bantag. Sa tanga lusot yan Ben Dito nga, hindi lulusot. Alolalia, shout out, Ang daming mga walang kwentang tao ang namayagpag mula ng pamunuan ng Berdugo ang Pilipinas. Nakalaya at naging honorable pa ang mga mandarambong at mamamatay tao. Totoo yan, Alolalia. At nakakuha pa ng simpatya ng mga tanga na gumanda daw ang bansa mula nang maging pangulo ang pinuno ng sindikato ng Davao. Hanggang hindi na-aresto ng ICC ang dutaing yan, lahat ng krimen na may kinalaman
siya, lahat ng krimen ay may kinalaman siya. Hindi gugulong ng hustisya pa din. Antay na lang pamilya ni Yumaong Percy Lapid mabasa. Makakamit din nila ang sa ngayon ay mailap na hustisya. Justice for Ka Percy. Free Laila de Lima. Magandang araw, Sir Roque. God bless po and your family. More power. Salamat, Al-Olalia. God bless din, ha. Tonic, shout out Tonic, ha, sabi niya. Puro kapalpakan si Remulla at NBI. Hanggang ngayon, wala pang nahuhuli. Inutil na DOJ. Ay, nako, ewan ko nga. Divine Wilson, my friend, shout out. Divine Gray, shout out, ha. Sabi niya. Sabi ni Divine, bakit ngayon pa nag-grade? Too late. Totoo yan, anniversary nga, pre, ni, ng pagkamatay ni Ka Percy. Para mema. Divine Wilson ulit, Ginunaw din ang Maguindanao nung sinalakay ng mga rebelde panahon ni Digong. Pero yung pangakong rehabilitation wala pa rin. At least may pangako. Divine Wilson ulit, nawala na yung intelligence span ng DOJ at NBI para lang sa red tagging. Andito si Adoracion, si Dory, Adoracion Di Maranan. Hello, sabi niya. Akira Milos ulit, meron pong misa online, Antipolo Cathedral. Nanonood po ba kayo ngayon, Mr. Sotolang? Hindi, sa sa Quiapo. Hindi ako masyadong sa Antipolo. Kay Black Nasa rin ako na parating nagkikinig ng misa. Reynaldo Gonzales ulit, ano sabi? Paano mapupunta pa ba dyan si Bantag? Baka nga nabenta na yung bahay na yan sa Baguio. Tsaka mismong mga vlogger ni Bantag, gaya Banat in-interview nila Bantag, di rin nila ma-disclose kung saan si Bantag. Pambihira naman MBI na yan. Trabahong palpak ngayon yan. Di ng PIDEA. Humuli anak ni Remulla. Naghuli sa kanila. Papumutok, sisi sa katangahan. Sir Rox, si Remulla, nasupalpal pala ni Coco Pimentel sa hearing. Napanood mo ba? Mukhang kawawa Remulla Justice. Pa naman, mahirap talagang magtanggol sa mali. Yan ang katotohanan. Panood ko, Reynaldo Gonzales. Mukhang tanga siya, di ba? Pero pinipilit pa rin niya, Pucha, bartap na si Coco Pimentel. At saka maling-mali talaga siya doon. Kakasuhan niya yung 3. Anong kaso? Dahil in-interview yung fugitive. Kalokohan niya. Dami-dami di ba? Si Digong nga, in-interview si Bantag, di ba? Din-interview din si Bantag, di ba? Inamin pa ni Digong na nagkausap sila ni Bantag, di ba? Makise, shout out. Good day po, Sir Rox. Tumpak naman po talaga ang sinabi ni Atty. Enzo. Doon lang sa kaso ng anak niya, siya naging magaling. OMG, mabuhay ka po, Sir Rox. And ingat palagi. Ingat palagi, Makise. Salamat sa nandito ka ulit, ha. User, shout out. Sabi ni User. Baka nasa Davao, nagtatago o tinatago. Tawa ni User. Your guess is as good as mine, ha. User ulit, malamang hindi ka talaga magtatago sa mga bahay mo. Ay, nako. Pulpul talaga. Oscar 3072, shout out. Sabi niya, habang buhay si Digong nyo ay di mauhuli si Bantag. Yan ay script para ipakita kunwari hinahabol si Bantag. Bakit gano'n na lang ang takot ni Remulla kay Digong? Ano sa palagay nyo, bayan? Nagtake. Si anak ni Fernando po. Si Grace po, di ba? Isa yan sa hindi pumirma dahil kasama raw si Digong sa maiimbestigahan sa Parmali. Kaya hindi sila nagsipirma. Kaya wala nangyari sa investigasyon nila Gordon. Si Gordon naman,
Sabi niya, magpapile sila ng kaso kay Digong. Pag wala na siyang immunity, lahat din. Hindi lang naman, lahat halos takot kay Digong. Diba? Ay, naku, ewan. Alberto Ulaero ulit. Karoke, paano mahahanap ng NBI si Bantag? Sabi ni Digong Duterte kay Bantag, samahan mo ang NBI para malaman nila kung saan kayo nakatira. Sa sunod na warrant of arrest, malaman nila ang address mo, Gerald Bantag. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Ba't ba tayo nagrereklamo? Bakit ni-raid ng NBI ang bahay ni Bantag? Kahit it is such a damn thing to do. Buti nga, meron silang ginagawa. Kumbaga, mema lang. Totoo yan. 3JC up ulit. Sabi ni Remulla kay Bantag, bro, i-raid namin bahay mo. Tago ka na. Sumagot si Kalat niyo. Kung gusto mong mahuli si paring Bantag, ay i-raid mo ang bahay ni paring Remulla. Pwede baka nandun nga, diba? Nagchochongki sila. 3JC up ulit. Ba't ba mas marunong ka pa ka Enzo kay Remulla? Gusto niyang i-raid yung bahay ni Bantag Di go for it. Tawa-tawa si 3. Ang mahalaga, nabudol na naman ang mga Pinoy. Saan ka pa, Totoo. 3JC up ulit. Sir Rox, pasalamat si Bantay, di siya inasusena. Nagtanong si Kalat niyo, do you eat asusena? Hindi siguro. Alam lang niya yung asusena. African Sai, shout out Marilu Pabianak, shout out Sabi niya. Gloomy afternoon po, Tyrox, and to all Rocky Warriors. Sa tingin ko po, Tay, dahil wala silang development sa paghuli kay Bantag, 1 year na wala pa rin. So, napapahiya ang Secretary of Justice. Kaya, ayun, halugog pa more. Ano ba namang palagay nila sa mga Pilipino? Hindi naman lahat katulad tayo nung mga nasa kapihan. Basta our beloved Ka-PRC. Hangad po namin lahat ang makamtan mo ang katarungan. Ingat po palagi tayo at mga ka-warriors. Lord help and protect us. Ingat ka rin dyan, friend. Anak Mission accomplished, mga boss. Nakapagsaya na naman tayo, Anong masasabi nyo sa mag-amang ito na Duterte? Ang gagaling nila, di ba? At hanggang kailan kaya makakapagtiis si His Excellency? Manonood niya na lang ba ang ginagawa ng mga ng mga Duterte, mga pagre-red tag nitong mga silabadoy, mga kung sino-sino, na kung ano lang pagsasabi, di ba mga boss? Ay nako, magandang gabi po. Good night, God bless. Maging matibay sa pananampalataya sa Kanya. Wala na akong iba. Ulit-ulit, mag-ingat po kayo. Kaya sabi ni Atty. Enzo, pinamumunuan tayo ng buhaya at mga ganid na mga pinuno. Magandang gabi po, mga boss.